Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Maraming kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon, sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw, sa ating mga pangailangan. Sa bawat araw, napakabuti po ng Diyos sa atin. Sana po, huwag kayo magsawa sa ating paan, sa ating channel. Ito mga kapatid, ang ating mga video na ating ginagawa. So, sana magustuhan po ninyo. Like, share lang po tayo. Then, subscribe. Then, po sa atin ang notification bell para updated po tayo sa bawat araw sa mga palibagong video, live streaming natin tungkol po ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kailangan natin malaman kung ano ang nararapat na pamumuhay para po na hindi po tayo maparusahan sa araw po ng paghuhukom, ay makakita po natin ang ganting pala na itong buhay na wala hanggang. Kaya tayo mawala ng pag-asa kahit naman na hindi tayo sakdal o magkamali man tayo sa ating pamumuhay dito sa limutan. Subalit mga kapatid, huwag po natin kalimutan na isinugo po ng Diyos Ama ang kanyang anak dito sa limutan upang ang lahat sa mapalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Kaya mga kapatid, ito po ang pinapangaral po natin. Kapatid, tanda po natin sa mga araw na ito, tayo po ay natiling buhay dahil po ito po ang kalooban ng Diyos. Na natin alam ano ang kantungan natin na bukas. Basta ngayon ay huwag tayo bibitaw. Kailangan tayo magpatuloy na makinig ng salita ng Diyos at gawin natin ating napakinggan dahil po ang pala wala po sa nakikinig na sa gumagawa po pala mga kapatid. Kaya ayaw ng Diyos talaga na mapahamak po tayo. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay maparusahan kasi mapagmahal ang Diyos na ating pinaglingkuran at siya po ang nagbigay sa atin na pagkataon sa mga araw na ito sapagkat wala makapunta sa Ama kundi sa magitan po ng anak. Kaya yun po ang dahilan, tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos para po na hindi po tayo mailigaw, Hindi po tayo mailigaw ng sanlibutan dahil ang sanlibutan ay ginagamit lang ito ng dyablo para na iligaw po tayo sa ating pananampalataya. Kasi ating pananampalataya, mga kapatid, ito po ang dahilan na bakit magkaroon tayo ng kaligtasan dahil po sa ating pananampalataya. Kasi sinabi sa Pablo is 1 Corinthians 15 verse 2, sumigitin tuligtas kayo sa mga aral na tinuturo namin sa inyo. Maliban na lang kung tunay ang inyong pananampalataya. So ang kaligtasan pala ay naharangan ng hindi tunay na pananampalataya. So pananampalataya din ang nag-udyok sa atin na sundin ang kalooban ng Diyos. Dahil po ang pananampalataya ay nagbubunga ito habang nasa ating pananampalataya. Nagbubunga ito mga kapatid ang pananampalataya natin ng ating gawa. Kaya halos bawat araw mga kapatid ay ipinangaral po natin ito para po na mapatunayan natin sa mata ng tao, sa mata ng Diyos na buhay ang pag-asa natin habang nahinintay ng kaligtasan na ito ay namumuhay po tayo sa pananampalataya na ito po ay nagbubunga ng ating gawa. So ito po mga kapatid ang sinabi ng Apostol Pablo sa 1 Thessalonians in chapter 1 verse 3. Ito po ang sinabi ni Pablo mga kapatid na ang ating pananampalataya nagbubunga ito ng gawa. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. Naaalaala rin namin ang pagsisikap na bunga ng pag-ibig ninyo at ang katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong
Yan mga kapatid, no? Ginagawa natin lahat na ito sa paningin natin Diyos Ama. Kaya hindi po natin mga kapatid, tanda po natin makamtan ang ating sa kaligtasan kung ating panampalataya ay hindi po nakikita natin sa ating gawa. Kaya mag-ingat tayo kasi tanda po natin ang ating bukas wala po nakakaalam kundi ang Diyos lamang na nakakasaliksik na puso at isipan ng tao. Kasi yun po mga kapatid, ang Panginoon sinasaliksik po niya ang laman ng ating puso mga kapatid at isipan para po na hindi po tayo magmataas. Kaya dahil po sa ang Panginoon po ay nakasaliksik na ating puso at isipan, yun talaga ay dapat natin malaman na kapatid, ito po ay tayo po ay makakaalam kung ano ang nararapat po na pamumuhay kasi may parusa po na haleluya darating sa mga tao po mga kapatid na ito po ang Panginoon ay alam po niya paano ang laman ng ating puso at isipan. Pakinggan natin sa Pahayag chapter 2:23. Papatayin ko ang mga tagasunod niya upang malaman ng lahat ng iglesia na alam ko ang iniisip at hinahangad ng tao. So, yan mga kapatid. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa mga ginawa ninyo. Yan. So, gagantihan po tayo sa magawa po natin. Kaya yan ang pinakamalaga na sana malaman po natin kung ano ang nararapat talaga na pumuhay. Huwag po tayong kumpiyansa sa ating kapanahunan sapagkat sinabi ng Biblia na walang nakakaalam ng bukas. Ayon po sa Santiago chapter 4 verse 14 na hindi natin alam kung ano mangyari ng bukas. Maliwanag po dito Santiago chapter 4 and verse 14. Pakinggan natin. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Yan po ha. So maliwanag po mga kapatid. Huwag tayong mga kapatid na sabihin natin kumpiyansa. Huwag tayo mga kapatid magtutulog. Huwag tayo matutulog tungkol po sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Dahil po natin alam bukas, parang usok lang buhay natin. No? Sa litaw na sandali, pagkatapos mawala. Ganyan po ang katayuan natin. Kaya ang gagawin natin mga kapatid, tayo po ay mamuhay po sa Panginoon na maging masunurin. Paghayaan natin mga kapatid na masayang lang po mga panahon na binigay ng Diyos sa atin. Hindi po dahil sa Panginoon na talagang naparusahan ang tao, kundi dahil sa Panginoon na walang mapahamak, no? Yung po sinabi sa 2 Peter in chapter 3 mga kapatid in verse 9. Maliwanag po ang sinabi ni Apostol Pedro na ayaw ng Diyos talaga na may isang mapahamak. Hindi po siya nagpabaya ng kanyang pangako babalik. Ayaw lang po niya na may mapahamak sa atin. Ganyan mo kalaki ng habag ng Diyos sa atin. Kaya wag natin pabayaan mga kapatid ang mga salita ng Diyos. Ito binigay po sa atin para po na matuto tayo sa bawat araw na ating pamuhay. Yan mga kapatid sinabi sa 2 Peter chapter 3 in verse 9. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila, dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ganyan po mga kapatid ang kabutihan ng Diyos, pagmamahal ng Diyos sa atin. Ayaw niya may isang mapahamak. Hindi siya nagpabayaan ng pangako niya kasi nangako po siya ibabalik. Ang sabi niya sa John chapter 14 in verse 2 up to 3. Mga kapatid. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo, upang kung nasaan ako, ay naroon din kayo. So yun po mga kapatid, ang promise po ng Panginoon habang kasama ng apostol na maraming sili doon sa kanyang ama. Marami pong lugar na doon sa kanyang ama na ito mga kapatid talaga ay sinasabi niya sa mga apostol.
Kaya ito po inasahan po natin dahil Diyos po nagsalita dito sa wika ng anak. Talagang naniwala po tayo na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Pero bakit natagalan ng Panginoon? Kasi ayaw niya may isang mapahamak. Hindi po nagpabaya siya na siya babalik at kukunin tayo kung saan siya, nandun din tayo. Kaya sinabi niya talaga si 2 Peter chapter 3 verse 9 na hindi siya nagpabaya ng kanyang pangako sa pagtupad nito. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila, dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ganyan po ang kabutihan ng Diyos sa atin. No, sana po mga kapatid, huwag natin abusuhin itong natitiran kunting panahon na ating buhay. Dahil alam natin, tulad tayo ng araw, na ito po ay papunta na po mga kapatid sa paglubog. No? Palubog na po ang oras natin. Nagmula na po tayo sa silangan, papunta na tayo sa kanluran. Mga kapatid, ito po ay nais ng Panginoon na parating sa atin ang kanyang biyaya. Nais ng Panginoon na huwag tayong kumpiyansa sa ating kapanahonan. Maraming man tayong hinahangad sa buhay, hindi naman masamang mangarap. Mangarap lang po tayo, hindi masamang mangarap. Kasi ang pangarap, mga kapatid, yun po ay kasama natin sa sanlibutan. Nangarap tayo magkaroon ng bahay, sasakyan, lupa, negosyo, pira. So nagkaroon niya tayo. Pero itong buhay na walang hanggang, napangarap ba natin ito? Napangarap ba natin ito ang buhay na walang hanggang? O baka nandiyan na tayo sa kayamanan na minsan po nagbigay ng ito po ay bitag. Ang kayamanan, paghangad ng mayaman, nabibitag na tayo ng dyablo. Mga kapatid. Size, J's, hanggang po sa 13, dito po sa 1 Timothy. Pakinggan natin ang sabi po ni Apostol Pablo. Kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. So, yan mga kapatid, kung sa bagay, daig pa ng taong namuhay ng banal at kontento sa kalagayan ang kayamanan. So, ito mga kapatid, sa verse 7. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito, at wala rin tayong madadala pag alis dito. So, isin lang po tayo sa ating sinapupunan nating ina, hubad po tayo. Wala po tayong dala sa ating pagsilang, kundi ating katawan na hubad. Ibig sabihin, mahirap. Mahirap po tayo sinilang. At dahil dyan, alam natin na ito po ang isang sign na huwag sana tayo, mga kapatid, sabihin natin na maghangad na mga bagay na hindi po ipagkaloob ng Diyos. Kasi ang bagay minsan hinangad ng tao ay ito po nagbigay sa atin ng kapahamakan dahil ayaw po ng Diyos na magkaroon ka ng bagay na yan na kakapahamak po sa atin. Meron hanggang ng bagay na iba po ang layunin. Kaya hindi ibigay ng Diyos yan kasi masama po ating hangarin. Verse 8. Kaya kung mayroon na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Sa pamumuhay Kristiyano, tayo po ay may maikadamit lang pagkain, kung dito na tayo dyan. Kasi yun lang po ang kasama ito sa sanlibutan, makadamit, makakain. Kasi kung hanggang mayaman, minsan po yung mga kapatid ang nagtulak sa atin na nahulog na pa tayo sa bitag ng dyablo. Kapag nahagan ng tao ng mayaman siya, marami pong paraan po na labag po sa kalooban ng Diyos. So yun po dahil mga kapatid na hindi mo alam na yun pala sa pangarap mo na yan, ikaw ang nagdiskarte na lang, gusto mo lang na mayaman kung ikaw mandaya ang timbangan, dayain mo lang kapwa mo, gagawa ka ng krimen para magkapira ka, yun po ang nagpapahamak din sa atin dahil po sa pangarap natin na hindi po kaloob ng Diyos. Verse 9. Ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. So ito po hanggang ng pagyaman, minsan nahulog tayo sa tukso. Ibig sabihin mga kapatid, yung pong nais talaga kadalasan sa sanlibutan
na itong ating paghangad ng mayaman tayo, nag-isip tayo ng paraan, papaano? Negosyo, hold up, papatay. So, hangad natin mayaman na hindi mo alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Kapahamakan ang sabi ito, darating sa kailang kapahamakan. Ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Yan po. Kaya, hindi masama maghangad, pero dapat maghangad man tayo, mangarap man tayo, una muna ang Panginoon bago ang pangarap. Kasi alam natin, kahit kung sariling pagsisikap natin, yung mga bagay na ating hinahangad, di natin makamtan yun. Sinabi ng Panginoon na wala kayong magawa kung wala ko. Kaya, kahit na kung anong pangarap natin, pag hindi pagkaloob ng Diyos, wala tayong magawa dyan. Kaya nga, biblikal, ang Biblia po nagpapatunay kung paano tayo magkamit ng bagay. Verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Sapagkat ang pag-ibig ng salapi ang isang ugat ng lahat ng kasamaan. Tandaan po natin, kahit na itong nasa gobyerno na, nakasuhan pa sila ng pandarambong, nakasuhan pa rin ng plunder, nakasuhan pa ng korupsyon. Nasa gobyerno na po. Dahil po, nahangad niyang yumaman. Kahit ikapahamak ng bayan, ikapahamak ng kapatid, kamag-anak, buong pamilya niya, basta lang siya magkaroon ng pira. Ganyan pong pahangad, mga kapatid, na nais yumaman. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Diba? Tinuan mo itong mga plunder, kinakasuhan ng plunder, kinakasuhan ng korupsyon, no? Kinasuhan ng mandarambong. So, kahit na po na alam nila kung ano po ang impact kung kabaliktaran, kaparusahan ang ginawa nila, hindi po nila binabali yon. Basta lang magkaroon ng pira sila, talagang natuluyan, nakasuhan ng plunder, nakulong. Diba? Yung presidente po natin, Bong Revilla, Jingo Estrada, hirap, nakulong sila. Dahil po sa plunder, dahil po sa pira. So, tama ang Biblia. Tama ang Biblia, kapag hangad mo ang pira, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Bakit ikaw presidente, nakasuhan ka ng plunder? Pira kasi ang dahilan. Yun po, ang Biblia po nagsasabi dito. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya. So, ano ba ibig sabihin? Ang iba ay tumalikod sa pananampalataya. Example natin bukas linggo. Alam po naman ng palataya na linggo para sa Panginoon. Pero hindi lahat ng nampalataya sa linggo ay simbahan po ang punta. Minsan ang linggo, mga kapatid, papunta po sa trabaho. Now, may panampalataya po sila. Pero ang linggo na para sa Panginoon, sa pagsamba, sa pagpupuri sa Diyos, sa trabaho na po sila nagpunta dahil pira. Saan ka ba nang simba na silduhan ka ng, o sige, sumimba ka, silduhan, isang araw mo, at 3 oras mo, 2,000. Meron ba? Meron bang sasabi, o sige, nakalagay sa labas, kasi sa trabaho sa Japan, may mga for hire dito nakalagay, for hire ito, lalaki, babae, 1,200 ang per hour. Di ba? Nakalagay sa labas. Saan kakita ang simbahan? Nakalagay doon sa labas, ang sasamba ngayon, na araw na ito, mayroon pong per hour, 1,000 per hour. Meron ba? Di ba wala? So kung may panampalataya po tayo, kailangan pa ba ng signboard para makasamba ka lang? Tulad ng trabaho, kahit linggo, kasi 1-2, 1-3 ang oras. Dahil na hangad mo ang pira, yung linggo para sa Panginoon, imbes para ka sa simbahan, pupunta, doon ka na sa trabaho. Yan po, tumalikod ka na sa panampalataya. Kasi ang pagsamba, gawain po yan ng mga panampalataya. Kasi sa simbahan, alam po natin simbahan, bahay dalanginan. Pero bakit sa trabaho ang punta ng tao? Yun talaga, mga kapatid. Questionable po ang pamumuhay natin. Questionable po tayo sa harapan ng Diyos.
Pero akala natin, linggo ngayon, 25% o 50% ang iba. Pagkatapos ng trabaho, pagkatapos ng 8 hours, bigay ka agad ng pira. Linggo. Pero may panampalataya sila. Yun. Dahil sa pirang humad na yayaman at magkaroon ng pira, tumalikod sa pananampalataya. Kung sabihin ng pananampalataya tayo, sinasama ng gawa. Alam naman natin na ang pagsamba, itong araw ng pamahinga, ito po pang-apat, no? Pang-apat ito na utos, ang araw pamahinga. So, hindi pwede ito talikuran natin kasi may panampalataya po tayo. So, tama si Apostol Pablo na yung iba ay tumalikod na, no, sa pananampalataya dahil po sa paghahangad ng pira. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya. Diba? Domingo, ang linggo kasi, dito sa Japan, mayroon 25%, mayroon po 50%. Depende po sa kumpanya na nangailangan talaga ng tao sa linggo kasi ang linggo kasi sa totoo lang ay araw pamahinga talaga yan. Ngayon, naghabol ang kumpanya ng kuta. Kailangan ang linggo may lalabas na production para bukas na i-deliver po sa iba't ibang kumpanya. So, Sabado pa lang, nag-ikot na po ang leader, nag-ikot na po ang manager o leader sa kumpanya. Sino magtatrabaho bukas? Linggo. Siyempre, ito po 50%. Di ba? Siyempre, kahit Christian talaga, kung pira ang hangad mo, kahit Christian ka, kung pira ang hangad mo, talagang sang-ayon ka, ako po, puro Christian, may panampalataya. So, yun po ang ibig sabihin, dahil sa pira, ay tumalikod sa pananampalataya. Huwag gawing rason. Mapagmahal ang Diyos, Pastor? Mahabagin ang Diyos, Pastor? Oo. Totoo yun. Mahabagin ang Diyos sa mga tao na matatakot sa Kanya. Pero kung wala kang takot sa Panginoon, labagin mo ang 10 utos ng Diyos, parusahan ka ng Diyos. Kasi lahat ng labag ng kautusan ay kasalanan. Kasalanan po labag ng kautusan, mga kapatid, ay po sa 1 John chapter 3 in verse 4 na lahat ng lumabag ng kautusan ay nagkasala sapagkat ang kasalanan ang paglabag ng kautusan. Na kung nakapasok po sa 10 utos, pang-4 na utos sa araw pamahinga, hindi ka pwede magtrabaho. Tama si Apostol Pablo, sa paghagad ng taong mayaman ay ang iba tumalikod na sa pananampalataya. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Maraming paghihinagpis. Totoo nga, nagkapira ka. Trabaho ko ng linggo. Pagkatapos trabaho mo, pagkatapos alas 5, 8 hours, bigyan ka agad ng isang lapad at 8,000. 18,000 yen. Ngayon, ito paghihinagpis. May iwasan mo ito? Hindi pwede kasi sabi ito ng Panginoon. Nagdudulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Babawiin ng Diyos yan. Babawiin ng Diyos. Yung isang lapad, 8,000 mo na linggo. Kulangin pa yan sa 2 buwan mo sa ospital. Kulangin pa yan. Kasi babawiin ng Diyos yan. Yung kulang yung pira mo na naabot mo isang araw ng linggo, na 18,000, 18,000 yen. Kung ikaw po ay bagsak ng Panginoon sa isang hapag ng sakit, kahit isang linggo lang sa hospital ka, naka-oxygen ka, diba kulang pa po yung 18,000 mo? Babawiin ng Diyos yan. Ipakita ng Diyos itong paghinagpis. No? Itong paghinagpis na darating sa buhay ng mga tao. Ang sobrang paghangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Sinabi ko na nga, kung ang linggo na para sa pagsamba magtrabaho ka, tandaan mo, dublihin ng Diyos ang parusa. Dublihin, ang sabi ng Biblia, dublihin mo ang parusa sa kanila. So, kailangan natin malaman kumusta ang pamumuhay natin. Mga kapatid, ito po ay pangpagising lang po sa atin bilang Kristiyano. Bukas linggo.
Ikaw na ang mag-decide ng sarili mo. Trabaho ka, simbahan. Kung trabaho ka, sumpain ka ng Diyos. Dahil ang sinang Biblia, sinusumpa ang hindi gumagalang ng araw ng pamahinga. Pinapatay po yan sa panahon ni Moises. Ngayon, hindi ka pinapatay kasi biyaya nga. Ang ibig sabihin, pinagkalooban ka lang ng pagkataon, magsisi ka na malaman mo ang linggo, hindi sa pagtrabaho. Ito po ay para po sa pagsamba ng Diyos. Pero kung ito po ay gawin mo na sa iyong sarili lang kagustuhan, tandaan po natin, sa panahon ni Moises, pinapatay po. Pinapatay ang nagtatrabaho po ng linggo. 15, 32, 36, sa Números. Pakinggan natin ang panahon ni Moises kapag nagtatrabaho po ang mga angkan Israel ng linggo, kung ano pamahinga, ito po ang sinabi ng Biblia. Numbers 15, 32-36. Ito po, tingnan natin ang kautusan ng Diyos sa panahon ni Moises, kung talaga bang pwede mo ito salungatin, pwede mo ba ito gawin hanggang sa panahon na ito? Hindi pwede, kasi ito po pang 4 na utos ito sa Biblia. Pakinggan mo natin ang Numbers, kung Numeros, in chapter 15, 32-36. Habang naroon sa ilang ang mga Israelita, may nakita silang tao na nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Dinala siya ng mga tao na nakakita sa kanya kina Moises at Aaron at sa buong kapulungan. Ikinulong nila siya dahil hindi sila nakasisiguro kung ano ang dapat gawin sa kanya. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, "Kailangang patayin ang taong iyan. Babatuhin siya ng buong kapulungan sa labas ng kampo." Kaya dinala siya ng mga tao sa labas ng kampo at pinagbabato hanggang sa mamatay, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ngayon mga kapatid, ang sumpa na ito, wala na ba? Sinabi ng iba, Pastor, grace tayo ngayon. Totoo nga, grace nga tayo. Pero dahil sa grace ba, pwede mo nalabagin ang 10 utos? Mga kapatid, tandaan po natin, sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 3 verse 10, ito po ang mga isinumpa. Pakinggan natin ha. Ito po ang Galatia nagpapatunay sa mga taong isinumpa. 3 sa Galatia. Ano ibig sabihin dito? Pakinggan natin. Sinumpa ng Panginoon. Sinumpa, tingnan natin kung sino ba isinumpa. Ngunit ang lahat ng umaasang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay isinumpa na ng Diyos. Ito po ang pagtutuli. Mayroon pa kadagdag dito, sapagkat Sinasabi sa kasulatan, isinusumpa ang sinumang hindi sumusunod sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. ito po yung nakasulat sa aklat ng utusan na ang pang-4 na utos sa 10 utos, ang araw ng pamahinga, dapat mong igalang. Pero ngayon mga kapatid, marami na pong rason ang tao. Maraming katuwiran ang tao. Grace tayo, Pastor, kaya pwede ka na magtrabaho ng pamahinga. Hindi po binabago ng Diyos ang utos niya. Mga kapatid, tandaan po natin, hanggang sa New Testament, ang Old Testament, hindi binabago. Kasi si Apostol Pablo sasabi din dito po sa Roma 3:31. Pakinggan natin sa Roma. Maliwanag po dito, 3:31 dito po sa Roma. Dahil may panampalataya tayo, hindi ba baliwalin natin ang kautusan? Hindi po. Pakinggan natin ha, Roma 3:31. Nangangahulugan bang binabaliwala namin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Hindi. Sa halip, lalo pa nga naming tinutupad ang layunin ng kautusan. So, anong kaibahan ng mga pastor? Magsasabi, grace tayo, Pastor, pwede kayo magtrabaho ng linggo. Dahil sa New Testament tayo, grace tayo, wala na pong Old Testament. Hindi pwede kasi sinumpa po ang lahat, hindi gumagawa sa lahat ng kasulat. Kung sinumpa ito na umaasa po ng pagtutuli ng mga Hudyo, yun po sinumpa. Din may sinabi ang Pablo, sapagkat nakasulat, sinumpa ang lahat na hindi tumutupad ng lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan. Pero bakit sinabi nila pwede daw magtrabaho? Hindi po. Hindi po pwede na sabihin natin na bawiin ng Diyos ang kanyang salita
pagdating sa New Testament, isang Diyos ng salita lang. Ikaw nagsalita sa Old, pagdating sa New, bawiin mo, walang maniwala na sa'yo. Kasi, para ka ng sinungaling, binaway mo ang iyong pasya. Hindi pa nagbabago ang salita ng Diyos. Ang tao lang nagbabago. Tinupad niya ang lahat. Sabi na po ng Kristo, ako na parito, hindi upang sirain ng kautusan. Mga kapatid, pakinggan natin. Dito sa Mateo, Kabanata 5, Talata 17, hanga po sa 18. Pakinggan natin ito, ang sinabi po ng Panginoon. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysayang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. So, wala makapagsabi na dahil yung testament tayo, mabaliwala ang kautusan. Dito pala mo ng Kristo, pinatunayan na po niya. Ngayon, sinasabi natin, time of Christ na tayo, Pastor, na si Kristo po nagsalita dito. Kasi maraming sabi, Pastor, time of Christ tayo ngayon. Pino magtrabaho ng linggo siguro. Na ito si Kristo nagsalita, nagsinungaling ba siya? Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysayang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. 18. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hanggat may langit at may lupa, kahit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya, Mga kapatid, napakaliwanag ng salita ng Diyos. Hanggat may langit at lupa. Ngayon, may langit pa at lupa, binabago na ang kautusan. Binabaliwalan ang kautusan. Paano natin matakasan ang parusa ng Diyos? Kung mangaral tayo, mga kapatid, ang sino man na mangaral po na hindi susunod ng kautusan, kinakahamak sa kaharian ng langit. 19. Mga kapatid, pakinggan natin hanggang po sa 20. kaya ang sino mang lumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan at magturo sa iba na lumabag din, ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ayan po. So kapag ganun ang aral natin, wala na yung pastor. Yung testament na tayo pastor ngayon. So, tandaan mo, salita po ito ng Panginoong Kristo habang nasa dito sa lupa. Kaya ang sino mang lumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan, Pinakamaliit na bahagi ng kautusan. Huwag mong sabihin na pwede ka magtrabaho ng linggo, bukas. Hindi po. Pinakamaliit. kaya ang sino mang lumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan at magturo sa iba na lumabag din, ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang sino mang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa iba na sumunod din, ay ituturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Ayan po, maliwanag. No? Pero kung ituro natin kautusan at nasundin, ay tayo po ang kilala ng Diyos na tuturing dakila sa kanila ng Diyos. 20. Kaya tandaan ninyo, kung hindi ninyo mahihigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pariseyo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Paano mahigitan ang mga tagapagturo? Sunod ka lang ng sunod, kahit mali. Paano mahigitan mo kung alam mo na mali ang ginawa nila? Pero kung sunod ka lang ng sunod, kahit mali, ay hindi ka makakahigit ng tuturo. Pastor, wala itong pagkain, Pastor. New Testament na tayo, pwede kain itong baboy? Saan mabasa na pwede kain ng baboy? Wala. Pero ayon sa karunungan nila, si Pastor daw nagsasabi, Pastor, na New Testament na tayo, pwede kainin lahat ng bagay. Yun, talagang sigurado ka ba nga yung pangunawa na yan galing sa Diyos? Itong galing sa Diyos na pangunawa, si Apostol Pedro. Pakinggan natin kung ano po ang kanyang pangunawa sumitan ng Espiritu Santo. Kasi may Espiritu Santo na po si Apostol Pedro dito. 10:14, dito po mga kapatid sa gawa. Tumagot si Pedro, Panginoon, hindi ko magagawa yan, dahil hindi po talaga ako kumakain ng mga hayop na itinuturing na marumi at ipinagbabawal kainin. Muli ba si Apostol Pedro dito sagot sa Panginoon? Hindi po. Kasi hindi alam ni Apostol Pedro kung ano ang pangitain na yon na pinapakita ng Panginoon na bumaba po ang kumot, nandun po ang iba't ibang uri ng hayop. Kaya umayaw si Apostol Pedro kumain
Sapagkat may pagkain mga kapatid na selected na po ito sa Old Testament para pagdating sa New Testament, hindi po magkasalungat ang aral. Ang problema ngayon, dahil sa New Testament, yung Old Testament binabaliwala at saka sa New Testament na salita ng tao lang, hindi salita ng Diyos, yun ang kanilang inintindi at si pastor po ang inunawa, hindi po ang Diyos. Si Apostol Pedro dito, sumagot sa Panginoon kasi pinapakita ng Panginoon isang kumot galing sa langit, nakalagay ang mga klase-klaseng hayop. Umayon si Apostol Pedro. Sabi niya, Panginoon, hindi ko magagawa yon, no? 13 to 14 at to 15. Katapos may narinig siyang tinig na nagsasabi, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. 14. Sumagot si Pedro, Panginoon, hindi ko magagawa iyan, dahil hindi po talaga ako kumakain ng mga hayop na itinuturing na marumi at ipinagbabawal kainin. 15. Muling sinabi ng tinig, huwag mong ituring na marumi ang kahit anong bagay na nilinis na ng Diyos. Tandaan po natin, ang pagparito ng Panginoon, yung dugo niya sa krus, nagpapatawad nating kasalanan, hindi naghugas ng mga hayop na marumi ang dugo ng Panginoon. Ang dugo ng Panginoon nagpapatawad ng ating kasalanan. Pero sa panahon natin ngayon, marami po mga pastor nagtuturo na pwede kainin na daw ang pinagbawal sa Old Testament. Pagdating sa New Testament, mga kapatid, pwede na kainin daw. Kaninong aral yon? Sa Panginoon, hindi po. Wala pong mabasa sa Biblia na pwede kainin na po yung marumi. Hindi po. Walang mabasa tayo kahit saan tayo magbasa sa Biblia. Wala pong sinabi na yung sa Old Testament na marumi, pagdating sa New ay pwede na. Ito po, si Cornelio po ito na isang taong hintil na sa batas ng mga Hudyo, kung ito'y kautosan ng Hudyo, hindi pwede makipag-usap, kung makipagharong, kung makipag-halubilo ang mga Hudyo sa mahintil. Kaya pinangunahan ng Panginoon sa pagitan ng isang pangitain. Pero hindi po ito actually pagkain ang tinutukoy dito. Si Cornelius po, sapagkat ito po nagdalawang isip si Apostol Pedro, anong kahulugan? Anong kahulugan na yung kumot galing sa langit, bumaba at pakainin siya ng mga hayop na laman doon. Kaya talagang umaayaw si Pedro kasi alam niya na bawal talaga kainin yung mga marumi at hindi karapat-dapat kainin. So, ibig sabihin, yung pinapakita ng Panginoon ng mga hayop, yung ipinagbawal. Bakit? Para po ang sagot ng kanyang pangitain kung ano ang ibig sabihin ayon sa verse 17. Habang naguguluhan si Pedro at iniisip kung ano ang ibig sabihin ng nakita niya, dumating naman sa lugar na iyon ang mga taong inutusan ni Cornelius. Ayan na po. So, pinangunahan ng Panginoon siya, pero nagdalawang isip pa siya anong kahulugan, no? Anong kahulugan? So, in-entertain niya ang mga sugo ni Cornelius, mga kapatid, at sinabi ng Espiritu Santo sa kanya, ayon sa verse 19, habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nakita, sinabi ng banal na Espiritu sa kanya, may 3 taong naghahanap sa iyo. Tumayo ka at bumaba. Sinabi ng banal na Espiritu, tumayo ka at bumaba. Sapagkat, huwag kang mag-alinlangang sumama sa kanila, dahil ako ang nag-utos sa kanila. Yan mga kapatid, napakaliwanag po no. Sana po, huwag tayo magdalawang isip, magsusunod ng mga aral ng tao, dito po tayo sunod sa Panginoon. Kaya ingat tayo, huwag hayaan na araw ng linggo na doon sa trabaho ang punta natin. Kung may panampalataya po tayo, ang linggo para sa Panginoon. Hindi po para sa iyo. Gusto mabayaran mo lang ang kuryente, tubig, bahay, kung ano pa man ang mabili mo ng araw ng linggo pagtrabaho, sumpa pa rin kahantungan mo. Hindi ka pa rin napati tatanggapin ng Diyos dahil labag mo ang pang-4 na utos sa 10 utos ng Diyos. Na kung ganon, sumpa po. Sa panahon mo, pinapatay nga, binabato ka agad yung nakita Israelita doon sa ilang nagpasa ng kahoy. Pero ngayon, dahil grace tayo, kasi mayroon pang pagbabago ang tao. Pero sa Moises, papatayin ka kaagad. Pero sa panahon ng Kristo, grace nga ito sapagkat pagpapala, ibig sabihin, habag. Biski patayin ka, bubuhayin ka pa. Pero ang impyerno nakahanda na naman para sa mga taong lumabag ng utos ng Diyos. Yan pong kaibahan ng Old and New Testament. Ang parusa ni Moises, patayin ka kaagad.
Pero kay Kristo po, impyerno nakahanda, pero may kapatawaran ka pa habang buhay tayo may pag-asa. So mga kapatid, maliwanag ang Biblia. Ito po pinatunayan ng Biblia na habang buhay tayo, mga kapatid, may pag-asa pa. Ayon po sa Ecclesiastes Mangaral, Kabanata 9, Talata 4. Habang buhay, may pag-asa. Tinuruan lang po tayo ng Diyos para po wag tayo, mga kapatid, sabihin natin mamataas sa pamumuhay sa limutan na ito. Huwag mong kalimutan, mahal tayo ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, tinuturuan lang tayo ng tama para maiwasan ng impyerno, para hindi po hantong tayo sa kaparusahan ng walang hanggan. Ito po ang impyerno, mga kapatid, na nakahanda na po sa mga tao na mga hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod ng Ebanghelyo tungkol sa atin, Panginoon Kristo. Maliwanag ito, mga kapatid, sa 2 Thessalonians. Pakinggan natin in chapter 1, verse 8 up to 9. Ito po sinabi ng Biblia. Pagdating ng Panginoon, Arating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy, at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. verse 9. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon, at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Amen. Sana mga kapatid, nakatulong po sa atin ito mga talata, sitas, itong video natin. Hindi pwedeng pataasin itong video natin. Si video lang ito, mga kapatid. At sana po, huwag tayo magdalawang isip. Lumapit sa Panginoon ng araw ng linggo para sa Panginoon. Irespeto na po natin yan sapagkat binabanal ng Diyos ang araw na yan para sa Kanya. At tayo din na para sa Kanya ay ginagalang natin. Ito po'y pang-apat na utos sa Genesis. Mga kapatid, tandaan po natin, bakit po naparusahan ang salimutan sa paglabag po ni Adan si Eva. Tandaan po natin yan, na pinagbawal po ang kahoy na yun na puno na kainin ng bunga. Pero kinain na po ni Adan si Eva ang bunga ng kahoy na yan, patay tayo ngayon. Ngayon, kung labagin natin ang utos ng Diyos, itong impyerno nakahanda din, pangalawang kamatayan. Sana mga kapatid, huwag natin kalimutan, mag-like and share, subscribe, don't forget to push the notification bell for update every day. The new videos live streaming to see the name of God. I'm Pastor Tumaka, servant of the Lord, and see to us. Grace, mercy, and peace be with you us, Jesus Christ. Amen.